Magandang gabi po sa ating lahat. Narito po tayo sa ating gawain sa gabi. Ito po ang lingkod si Pastor Romy Olaso ng Pateros Evangelical Church. Ang pag-uusapan po natin sa gabing ito ay tungkol sa tinatawag po nating habag ng Diyos. Alam po ninyo, tayong lahat po ay nabubuhay lamang dahil sa habag ng Diyos, dahil sa awa niya sa atin. At sa gabing ito, titingnan natin kung paano ang psalmist, sinasabi niya kung gaano niya pinapahalagahan ang sinasabi nating salita ng Diyos. Ito ay dahil sa habag. Sa habag. Maraming pagkakataon na gusto nating sumunod kay Lord, pero di nating alam kung ano yung nagtutulak sa atin o nagpupush sa atin para tuluyan tayo na sumunod sa sinasabi ng salita ng Diyos. Pero bago tayo magpatuloy, hingi tayo ng tulong sa ating Diyos. Dahil sa kanyang habag, ipapaunawa, ipapaintindi niya sa atin ang kanyang mga salita. Panginoon, salamat sa gabing ito. Alam po namin na mangungusap ka. Alam po namin sa gabing ito, makikita namin ang iyong kahabagan. Makikita namin dito, Panginoon, na ano ba, kagaya kay Psalmist, ano yung naging dahilan para magpatuloy siya sa paggawa sa inyong ubasan at kung paanong sinasabi ng inyong mga salita ay nagpapahayag ng tunay na kahabagan po ninyo. Kaya kahabagan po kami sa gabing ito, ipaunawa, ipatindi mo po sa amin ang inyong salita para patuloy kami makasunod sa sinasabi po ng inyong salita. Salamat sa magdamag buong araw na ito na kayo nag-ingat sa amin at nagkaroon kami ng pagkakataon para lumapit sa pamamagitan po ng pag-aaral na ito. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Sabi po rito sa awit 119, verses 156. Sabi rito, sa iyong habag, O Yahweh, ay wala nang makapantay. Kaya ako'y iligtas ayon sa iyong kapasyahan. Dito, pinapakita lang, para maranasan lagi ng psalmist ang habag ng Lord, may mga magbagay siyang ginawa. Letter A, patuloy siyang sumusunod sa ating Panginoon. Sabi sa awit 119, verses 157, kay rami ng kaaway ko at mga mapangalipin, ngunit ang iyong kautusan ay patuloy kong susundin. Pinakamahirap sa lahat ay lumangoy ka ng laban sa agos. Ito po yan. Talamak na ang kasamaan at kailangan natin panghawakan ang salita ng Diyos para lalo nating maranasan ang habag ng ating Diyos. Di ba, kumisan, sa isang lugar, parang sa Sodom and Gomorrah. Di ba pinabagsak ng Lord yung asupre, pinarusahan yung lugar na yun. Pero, dahil meron siyang mga tao o kanyang mga lingkod na talagang sumusunod sa kanya, ang ginawa niya, may sinabi siya, inutusan niya na umalis doon. At, dahil nga sa kabutihan ng Diyos, dahil sa habag ng Diyos, binigay niya yung mga salitang yon para sa kanyang mga lingkod. Kaya nakalabas. Ito ay dahil sa patuloy na sumunod ang mga Israelita. Parang kagaya rito yung sinasabi ng psalmist, patuloy siyang sumusunod. Kahit na kay dami ng kaaway at mapangalipin, ngunit ang iyong kautusan ay patuloy kong susundin. Kagaya ng palagi ko pong sinasabi, the more na sumusunod tayo kay Lord, the more na maraming mga tao na hindi aayon doon sa gusto natin. Bawa, sabihin na natin, may party. Sa panahon natin ngayon, talaga yung party. Kasama ni tinatawag natin kung ano ng mga alak. Pero pag ikaw, mananampalataya ka, at sila mo, pwede bang walang alak? Ano kaya sasabihin ng mga tao? Ano kaya sasabihin ng karamihan? Kaya nga sabi ko kanina, pinakamahirap sa lahat ay lumanggoy ka ng laban sa agos. Marami tayong sasalungatin dito sa mundong ito para iwasan natin yung mga bagay na alam natin na hindi matutuwa si Lord. Hindi matutuwa si Lord. Kaya the more na sumusunod tayo kay Lord, the more na mararanasan natin yung kanyang kahabagan. Kaya sabi rito sa awit 7:1, O Yahweh, aking Diyos, sa iyo ako lumalapit. Iligtas mo ako sa mga taong sa akin tumutugis. Naranasan kasi ni David ang sobrang habag ng Diyos
Kaya naman di siya nananahan sa kung anong meron siya. Sundalo siya, marami siyang mga bagay, makapangyarihan siya, malakas siya. Pero never siya na masasabi na sumandal doon sa marami siyang mga alalay, marami siyang sundalo. Palaging pinagmamalaki niya na siya ay nakakapit sa mga pangako ng Diyos. Kaya ang sabi ron, kahit na maraming tumutugis, lumalapit siya sa ating Panginoon. Bakit? Alam niya kasi na ang ating Panginoon ay mahabagin. Ikaw din, kapatid, sa mga oras ito, may nararanasan kang kaiba, may nararanasan kang pag-uusik, may nararanasan kang testing, pagsubok. Huwag ka maniniwala sa sinasabi ng iba kasi maraming sinasabi, Mare, inom mo lang yan, makakalimutan mo yan. Kahit na anong gawin mong kahit pasipa ka pa ng pasipa sa kabayo, as long na hindi ka makaranas ng kahabagan ng Diyos, hindi ka makakaalis. Baka mamaya lang, temporary, maaaring makalimutan mo, pero kinabukasan, nando na naman. At dadagdagan pa. Lalo na kung inutang mo lang yung ininom mo sa tindahan, at di magbabayad ka ngayon. So, ibig sabihin, sinasabi lang ng salita ng Diyos, ang kahabagan ng Diyos, patuloy nating mararanasan kung patuloy tayong sumusunod sa kanyang kalooban. Kaya patuloy tayong sumunod sa kanya. Pangalawa na sinasabi, patuloy daw na itong psalmist naging tapat. Patuloy na nagtapat sa ating Panginoon. Awit 119 verse 158, nagdaramdam akong labis kapag aking namamasdan yaong mga taong taksin na laban sa kautusan. Again, ito yung sinasabi na mas parang karamihan sa iba, karamihan sa atin, na makikiayon na lang tayo for the sake na maiwasan yung mga bagay na magiging pasakit sa atin. Masakit kasi yung merong mga tao, masakit kasi para sa atin na ginagawa mo na yung nagtatapat ka na kay Lord, pero meron pa silang masasabi na iba. Kaya naman sabi ng psalmist, nagdarandam siya. Kapag naman, kasi hindi mo makikita yung mga taong taksil laban sa kautusan. Kasi mas madaling sumuway kaysa sumunod. Sa totoo lang po. Naranasan ng psalmist ang sobrang habag ng Lord at ito'y alam niya naganap dahil sa pagsunod sa salita ng Lord. Tayo mismo, kapag meron tayong kapatid na nakikita natin lumalayo si Lord, di ba nagdaramdam tayo? Pwera na lang kung tayo mismo ay lumalabag din o wala tayong pakialam. Kasi palaging yun ang nasa natin Pag nakakita tayo ng kapatid natin o mahal natin sa buhay o kung sino masasabi natin na professing Christian, di ba inaano natin na, bakit kaya nagawa yun? Kasi alam natin yung kasunod alam natin yung maaaring kasunod kapag ito nagpatuloy. At ang tendency nito, mapapahamak siya. At nakakalungkot to. Pag mananampalataya tayo, pag nakakita tayo ng kapatid natin na naliliis ng landas, nalulungkot ka ba? Kapag hindi tayo nalulungkot, mukhang wala tayong pakialam sa ibang tao. Kapag wala tayong pakialam sa ibang tao, yung katapatan ng Lord hindi natin mararanasan, yung habag niya. Kasi dapat, kung tayo kinakahabagan ng Diyos, dahil experience natin dito, meron din tayong habag sa ating kapwa. Bagamat kumisan ang hirap, pero ang ating Panginoon din nahirapan din sa atin. Kaya nga namatay siya sa krus dahil sa akin, sa iyo, sa ating lahat. Naranasan ito mismo ni Moises. Pag binasa po ninyo sa Exodus 32, verse 19 to 21. Gumawa sila ng guyang Diyos-Diyosan, which pinagbabawal ng Diyos. Gumawa sila, sumamba sila ron. Di ba? Naranasan po ito ni Moses. Ano kakalungkot ito? Yung kapatid niya mismo kasama sa sumamba doon sa tinatawag nating Diyos-Diyosan. Ang tanong lang tayo, ano kaya pakiramdam natin pag meron tayong kapatid na naliligaw? Nawawala. Merong nawawala, merong nagwawala, at meron namang walang-wala. So, anong nararamdaman natin? Kasi ang psalmist, nalulungkot siya pag meron siyang kapatid na
naliligaw, hindi sumusunod kay Lord. At yan nga mismo, kagaya na sinasabi ko po, naranasan mismo ni Moises pag binasa po ninyo sa Exodus 32:19 to 21. No? Lungkot na lungkot. Actually, nagalit na si Moises kasi alam niya ang pwedeng mangyari. Yung habag ng Lord mawawala dahil sa sobrang tigas ng ulo nila. No? Tayo, ano po yung pakiramdam natin? Of course, ang isang pinakamagandang magagawa natin, lalo sa panahong ito, pag-pray natin. Itong kapatid natin ito na naliligaw ng landas. Ano? Kasi hindi naman natin pwedeng sumpain yan eh. Bakit? Kasi si Lord, hindi nga tayo sinumpahan ng Lord eh. Lahat tayo binibigyan ng pag-asa ng Lord. No? Kaya, makikita natin na yung mga nangyayari, kahit na ano mangyari, ang psalmist patuloy na naging tapat sa ating Panginoon. Pangatlo, na makikita natin, no? Kaya naranasan ng psalmist yung tinatawag na habag ng ating Panginoon dahil patuloy na minahal niya ang kautusan. Awit 119, verse 159. Nalalaman mo, O Yahweh, mahal ko ang iyong utos. Iligtas mo ako ayon sa pag-ibig mong taos. No? Palagi ko pong sinasabi ito. Kapag mahal mo ang isang tao, kung ano yung gusto niya, kung ano yung pinaniniwalaan niya, nag-adjust tayo. Sumasang-ayon tayo. No? Bakit? Kasi di pagpapakita, no, na mahal mo yung tao. Ako, nung kabataan ko po, yung mother ko, na siya yung kasama ko sa bahay, nagagalit ako sa kanya kapag may pinapagawa siya na hindi ko gusto. Ayan ko lang, yung mga nakikinig sa inyo ngayon, sino po nakaranas sa inyo ng pinapatulog ka ng nanay mo ng tanghali, kailangan matutulog ka pagkakain. Noon, pag hindi ka sumunod, meron kang palo. No, meron kang palo. Pero pag tinitignan ko, bakit ba inuutos ng Diyos yun? Ay, bakit ba inuutos ng mother ko yun? Bakit? Kasi gusto ng nanay ko, lumaki akong malusog, lumaki akong maayos ang kaisipan. Gusto ng mother ko, maging malakas ang aking katawan. Kasi bakit? Pag nagkasakit ako, unang-una siya rin ang mahihirapan. Pangalawa, ako mismo mahihirapan. Pero dahil hindi ko naiintindihan itong mga bagay na ito, nagagalit ako sa nanay ko. Pero kung babalikan ko ngayon, tama pala siya. Kasi pag tinignan mo, lalo yung mga doktor, sinasabi nila, maganda sa katawan ng tao yung kumpleto ka sa tulog. Maganda sa katawan ng tao kapag ikaw ay sagana sa tulog. Bakit? Unang-una, lumalakas ang resistensya mo. Pangalawa, maganda yung isip mo. Subukan ninyo, hindi ka matulog ang tulog mo lang 3 oras, gumising ka. Di ba, hinang-hina yung resistensya mong hina ng katawan mo. At the same time, hindi ka makapag-isip ng tama. So, tama pala. No? Sabi rito, mahalin natin yung utos ng Diyos. Kaya pala palagi niyang sinasabi, doon sa Joshua 1:8, na i-meditate natin ang kanyang word araw at gabi. Bakit? Ito lang kasi ang tanging paraan para ma-remind tayo, malaman natin, maintindihan natin kung ano yung gusto ng Lord na gawin natin. At kapag ginawa naman natin ito, anong pangako niya? Success. At magkakaroon daw tayo ng prosperous life. Which totoo naman talaga. Hindi dahil alam mo lang, dahil gagawin mo eh. Again, parang ganito. Alam mo na kapag natulog ka, alam natin, narinig natin sa mga doktor, alam mo na kapag hindi ka nanigarilyo, pwede lumakas ang katawan mo. Hindi pala pwede, talagang lalakas ang katawan mo. Lalakas ang katawan mo. So, sa sigarilyo na nga, nakababasa natin, ano nakalagay? Cigarette is dangerous to your health. Again, kung alam mo ang salita ng Diyos na kailangan ingatan mo yung katawan mo dahil ito ang templo ng Espiritu Santo, hindi mo sisirain, hindi natin sisirain itong katawan na ito for the sake lang na mag-enjoy tayo temporary. Ewan ko kung nag-enjoy. Kasi
pag naalala ko ngayon, ano ba ang lasa ng sigarilyo sa bibig mo? Di ba parang nakakaano? Ano ba yung disadvantage? Madaling masira ang ngipin mo. Ang baho ng hininga mo. Magastos pa. Magkano na ngayon isang stick ng sigarilyo? Baka sabihin ng iba, hindi po ako naninigan, nagbe-vape na lang ako. Parehas pa rin yun. Meron pa rin chemical na pumapasok sa katawan mo. At, hindi ko po kayo nag-iimbento o nag-ano ko. Subukan niyo po mag-research. Sa mga ospital na mayroong mga cancer, mahina yung baga, nagkaroon ng mataas na ng sugar, hindi mawawala yung resulta nun ay dahil sa paninigarilyo o pag-inom ng alak. Kasama na dyan yung drugs. Pagpupuyat, yung hindi balance sa pagkain ng tamang pagkain. So, ibig sabihin, titignan mo, kaya pala si Eva at si Adan, ano lakas ng katawan. Kaya lang, siyempre, doon nagkasala, na sila. Pero kung titignan natin, sa lumang tipan, walang masyado kung napansin. Ewan ko lang kung baka hindi ko po nabasa, na walang binigay na gamot o kung ano para sa anumang sakit ng tao. Palaging sinasabi, pag naging tapat ka kay Lord, sinunod mo ang kanyang utos, lalakas ang katawan mo. Kung babalikan ko, kung iisipin po natin, pansinin po ninyo, kapag iningatan mo yung katawan mo, sumunod ka sa sinasabi ng Diyos na ingatan mo yung katawan mo. At, of course, may part ang Diyos, may part ang tao. Sa pag-aaral, kung susundin mo lang na magbabalance ka ng pagkain, matutulog ka ng maayos, iinom ka ng maraming tubig, kung titignan mo, hindi mo kailangan talaga ng gamot. No, hindi mo kailangan ng... Again, hindi ko po sinasabi na masamang pumunta sa doktor dahil ako po nakakapunta rin sa doktor. Ang sinasabi ko lang po, yung sinasabi ng kautusan, kapag sinunod mo talaga siya, yun talagang wholeheartedly, malayo ka sa sakit. Malayo ka sa sakit. Magiging balance yung katawan mo. At kagaya nga po na sinasabi ko, masasabi ko siguro 95% ng nasa mga ospital na may mga bagay na dinaramdamang katawan, lalong-lalo na yung may mga cancer. Kadalasan, hindi ko po sinasabing lahat karamihan ang isang dahilan sa bisyo. Sa bisyo. Pero kung alam mo yung kautusan ng Diyos, na sinasabing ingatan mo yung katawan mo, dahil ito ang templo ng Diyos, maganda yung sinasabi ng salita ng Diyos. Nagiging malakas ka. At, palagi ko pong sasabihin to, ang laki ng natipid mo. Hindi ka mag-iinom, hindi ka maninigarilyo, hindi ka magdadrugs, hindi ka magsusugal, hindi ka mambababae. Ano mangyayari? Hayahay ang buhay. Dahil malakas ang katawan mo. Isa-isayin natin. Pag nambababae ka, may asawa ka na, nambababae ka pa, yung isang asawa lang ang hirap. Paano mo bubuhayin? Tapos pangkaraniwang mamamayan ka lang. Hindi ko po sinasabi na kapag mayaman ka, pwede ka naman babae, Hindi ko po sinasabi yon. Ang sinasabi ko lang, yung pangkaraniwan, hindi ka, kulang na nga yung kinikita mo para sa pamilya mo, magdadagdag ka pa. Gaano kahirap po yun? Isipin po niyo mabuti. Kulang ka na sa pera. Pangalawa, kulang ka na sa pera, magiyosi ka pa. Ang tawag ko po sa mga nagyosi, bumibili ka ng sakit. Kasi wala pa akong nabalitaan na lumakas ang katawan niya buhat nung nagsigarilyo. Wala pa akong nabalitaan na nung nagsigarilyo siya, naging healthy ang kanyang katawan. Lumakas ang katawan niya habang nagbabasketball. Wala pong ganun. Kahit itanong niyo po sa doktor. Ano pa? Palagi kang nagpupuyat.
Ano mo pinagkakapuyatan mo? Ang sabi ng Panginoon, talagang kailangan ingatan mo yung katawan mo at alam ng mga doktor na at least meron tayong 8 oras na tulog. Dapat. Para yung mga tissue, yung buong katawan natin ay manatiling malakas. Of course, pag tumatanda ka, nag-iiba. Kaya lang, yung magkaroon ka ng tulog na 8 oras sa isang araw, lumalakas po ang ating katawan. Again, sinasabi ng salita ng Diyos, ingatan natin itong katawan natin na templo. At dahil sa habag ng Diyos, patuloy niya tayong kinakausap sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Kapag patuloy natin minahal ang salita ng Diyos, mas lalo niyang ipararanas ang kanyang pagmamahal sa atin. Totoo po yun. Totoo po yun. No? Saan ka naman nakakita na sabi mong mahal mo si Lord tapos hindi ka nakikipag-usap? Hindi mo binabasa yung love letter niya sa atin. Wala kang panahon para sa kanya pero ang dami mong panahon sa maraming bagay. Tapos, kailan mo maalala si Lord? Kapag may sakit ka? Kapag malapit na po tayong mamatay? Tsaka mag-iisipin yon. Ngayon pa lang po pwede mong ma-enjoy si Lord. No? Sa tingin mo, bakit kaya yung mga nasa church o yung mga kapatid nasa paligid mo, nakakapagbigay ng hallelujah? Bakit kaya tuwang-tuwa sila kahit na ang daming problema na kinaharap? Kasi sabag ng Diyos, binibigay niya even sa kalooban natin. Yung inner peace na kayang ibigay ng Diyos na hindi kayang ibigay ng mundo. Ang mundo kasi, pag medyo magulo isip mo, sabihin sa'yo, ay, mag-inom tayo para makalimutan mo yan. Ano ka, manood tayo ng sine para makalimutan mo yan. Pero pagkatapos mo mamasyal, patapos mo ano pa rin yung problema. Pero pag na kay Lord ka, si Lord, ikaw pa yung nakamaganda po eh. Kapag mahal mo yung kanyang salita, even nasa problema ka, magbibigay siya ng solusyon. Magbibigay siya ng isang senaryo sa Bible na makikita mo, aba, oo nga parang yung kay David and Goliath. Ang laki ng problema niya, nakikita niya, si Goliath, yun yung problema. Pero tinalo niya. Bakit? Mahal niya kasing salita ni David yung salita ng Diyos. Paano mahal? Naniwala siya sa sinasabi ng salita ng Diyos. Pinanghawakan niya yung sinasabi ng salita ng Diyos. Kapag patuloy natin minahal ang salita ng Diyos, mas lalo niyang ipararanas ang kanyang pagmamahal sa atin. Ang kanyang awa ay patuloy ni pagkakaloob niya sa atin. Sa gabing ito, isipin po natin mabuti. Nahihirapan ka ba? Hindi mo alam kung anong gagawin mo sa problema mo? May mga bagay na bumabagabag sa'yo? Iisa lang solusyon. Lumapit tayo kay Lord. Bigyan natin ng panahon ng kanyang salita. Kagaya ng Psalmist, ang dami niyang kinakarap, pero never siya nag-give up. Bakit? Kasi naranasan niya yung pagmamahal ng Diyos. Pero mararanasan mo lamang ang habag ng Diyos kung lalapit ka sa Kanya at sa pagbibigyan mo ng panahon ng Kanyang salita, which na ito yung magiging giya natin sa buhay para patuloy na makita natin na sa kalooban ng Diyos, sa pag-ibig ng Diyos, mayroong kahabagan. Kapatid, gusto mo ba itong mga bagay na ito? Tayo lalapit sa ating Panginoon. Idulog natin sa Kanya. Dahil gustong-gusto ng Lord, maranasan natin yung Kanyang kahabagan. At ang itong kahabagan na ito ay mararanasan natin, kagaya ng Psalmist, dahil binigyan niya ng importansya ang mga salita ng Diyos. Tayo po'y pumikit, tayo po'y manalangin. Lord, patuloy po akong susunod sa iyong kalooban. Patuloy akong magiging tapat para sa iyong mga salita. Patuloy kong mamahalin ang iyong mga kautusan. Lord, ito po ang aking panalangin. Sa sarili kong lakas, hindi ko po kaya ito. Pero salamat, kagaya ng aming pinag-aralan sa gabing ito, nakita namin yung kahalagahan talaga ng pagmamahal sa iyong salita. Lord, hindi po ninyo gusto na sa salita lang. Gusto po ninyo gawin namin kung ano ang sinasabi ng iyong kautusan. At mangyayari lamang ito, Panginoon,
kung talagang magbibigay kami ng panahon, ng oras sa pagme-meditate po ng inyong salita. Dahil ito lamang ang tanging paraan para mas lalo naming ma-appreciate kung ano ang sinasabi po ng inyong salita. Dito lang namin makikita kung ano ba yung bawat step na gagawin namin para malalo naming maranasan ang inyong habag. Sa mundong ito, Panginoon, ang dami, ang gulo. Nakakatakot na nga po, Panginoon, maririnig mo, may gera sa ganito, may gera sa ganito. Ayan, may lindol, may bagyo. Nakakatakot. Hindi namin alam kung saan kami papunta. Pero salamat, Panginoon, dahil sinabi mo sa iyong mga salita, nahahabag ka sa mga tao na lumalapit sa iyo. Kaya hayaan niyo po, Panginoon, na hindi maging matigas ang aming ulo, ang aming puso, bagkus bigyan niyo po kami, Panginoon, ng bagong kaisipan at bagong puso na willing sumunod sa iyo at magbigay ng pagpapahalaga sa iyong mga salita. At wag lang itong isipin namin pahalaga o bigyan ng pansin, bagkus gawin namin ito kagaya ng sinasabi ng inyong salita na bawat ginagawa mo ay para sa amin ay may kalakip ito na pag-ibig. Kaya hayaan niyo po, Panginoon, na lahat ng aming gagawin, sa lahat ng aming pagsunod sa iyong mga salita, ito ay gawin namin out of love. Yes, Lord. Salamat. Kaya sa oras na, Panginoon, ako po ay sumasampalataya at nananalig na ikaw lamang ang tanging pag-asa ko para maranasan ko ang totoong kahabagan na nanggagaling sa inyo. Patawarin niyo po ako, Panginoon, sa lahat ng aking pagkakamali. Kapatid, sa mga oras ito, pwede mong sabihin sa kanya, i-utter mo, sige. I-utter mo, sabihin mo yung mga pagkakamali, pagkakulang. Hilingin mo kay Lord, ipaalala sa iyo, ipaalala sa atin. Hallelujah. Dahil ang Diyos sa atin ay patuloy ang kanyang kahabagan ay hindi nauubos. Kaya wag nating sayangin. Wag nating hayaan na mawala ito. In Jesus' name. Patawarin niyo po kami, Panginoon. Patawarin niyo po kami. Lord, sa mga oras ito, meron sa aming kalagitnaan na merong karamdaman, o kami mismo, merong physical na karamdaman, humihingi po kami, Panginoon, ng kagalingan na galing sa iyo. Kasi ikaw talaga ang totoo na magbibigay ng physical na kagalingan sa amin, even spiritual na kagalingan, para lalo naming masunod ang sinasabi ng salita, para lalo naming maranasan ang iyong kahabagan. Kagalingang physical. In Jesus' name. Lord, tulungan niyo rin po kami na matuto kami na magpatawad at magpatawad. Humingi ng tawad sa mga tao na maaring hindi namin sinasadya, nagawa namin ng mga bagay o napagsalita namin di maganda. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na magkaroon po kami ng boldness, humingi ng tawad. At kung sila naman ang nagkamali, pag lumapit sa amin, Panginoon, huwag na kami magdalawang isip, patawarin namin. Kasi kami mismo, Panginoon, hindi pa kami humihingi ng tawad, kagaya ng sinasabi mo sa Romans 5:8, pinatawad mo na kami. Ganyan ka din, Panginoon, ang iyong pag-ibig at pagmamahal sa amin. Which ito po yung inuutos ninyo, na kami po ay matutong mahalin ang aming kapwa. Kasi hindi namin masasabing mahal ka po namin kung hindi namin mahal ang aming kapwa. Even yung sinasabi na umaaway sa amin na hindi naman namin inaaway. Ikaw po, Panginoon, ang gagawa sa kanila na makita nila itong mga bagay na ito. Yes, Lord. Yes, Lord. Kaya na rin sa aming kalagitnaan, kapatid, meron kang financial na problema, nahihirapan ka, tulungan ka ng Diyos. Mag-provide si Lord. Kasi pangako ng Lord yun eh. Magpo-provide siya sa lahat ng pangangailangan natin. Ang kailangan lang talaga, lumapit tayo kay Lord, alamin natin ang kanyang kalooban. Dahil hindi tayo pagkukulangin ng Diyos. Pangako niya yan. Ang tanong lang, sumusunod ba tayo sa Kanya? Lumalapit ba tayo sa Kanya? Hindi natin makakaya ito sa sarili natin lakas, sa sarili natin talino. Baka akala natin, makakapamuhay tayo dahil masipag ako, yayaman ako, ganyan, ganito. Pero sabi ng Panginoon, yung Kanyang biyaya lamang ang nagbibigay sa atin, nagsusupply ng ating pangangailangan. Hallelujah. Hallelujah. Kaya na rin, Panginoon, pagpalain mo ng aming mga kapatid, nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa mga panahong ito. Salamat, Panginoon, sa extension ng buhay na pinagkakalo mo po
sa bawat isa, even sa pagsasama na mag-asawa. Pagpalain po niyo, Panginoon. Dahil alam po namin, Panginoon, kapag ikaw nasa gitna ng pagsasama ng isang pamilya, lalong-lalo na mag-asawa, magtatagumpay ang pagsasama ng mag-asawang ito. Kaya tulungan po ang bawat isa po sa amin patuloy na ikaw maging sentro sa aming pamilya, Panginoon. Kaya na rin, patuloy, Panginoon, tinataas namin ang aming bansa. Tulungan niyo po ang aming presidente hanggang sa pinakamababang nakukulan para magawa po nila yung tungkulin nila. Lalo-lalo na po sa panahon ito na marami po nangyaring nasalanta ng bagyo. Kailangan po namin, Panginoon, kailangan ng bawat isa, ang tulong ng bawat isa. Kaya patuloy bigyan niyo po ng puso na willing talagang gampanan ng mga nagsasabi, lalo na nangangampanya, na sila ay willing tumulong sa mga tao na nangangailangan. Kaya paalala mo po sa kanila itong mga bagay na ito. Sa bawat isa po sa amin, hindi lang sila, yung mga nasa gobyerno, kami po, kung meron kami pagkakataon na makatulong talaga at kaya namin tumulong, gamitin mo po kami daluyan ng pagpapala. Dahil lahat ng meron kami, Panginoon, lahat ng pagpapala na meron kami, hindi mo sinabi na sarili namin ito. Gagamitin mo kami na channel of blessing. Kaya salamat, Panginoon, sa mga blessing na pagkakalob mo po sa amin. Hayaan niyo po, Panginoon, na magamit namin ito ng tama para sa iyong kaluwalhatian. Ganyan na rin, Panginoon, pagpalain niyo po ang lahat ng nakapakinig sa gabing ito ng iyong salita. Hayaan niyo po, Panginoon, na ang aming pinag-aralan sa gabing ito ay tumimo sa isipan at sa puso ng bawat isa, na makita namin kung ano ibig sabihin ng kahabagan na nanggagaling sa iyo. Dahil kami ay nakaranas ng kahabagan, matuto rin kami na magkaroon din kami ng habag sa aming kapwa. Muli, Panginoon, pagpalain mo ang bansang Israel. Dahil ikaw mismo nagsabi, ang sino mang magpala sa Israel ay yung pagpapalain. Salamat, Panginoon, sa gabing ito na alam po namin na ikaw ang nagpahayag, ikaw ang nagturo, ginamit mo lamang po ang iyong abang lingkod para sabihin itong mga bagay na ito. At ako mismo, Panginoon, nakaranas po ng kahabagan ninyo, kaya ako nasasabi itong mga bagay na ito. Kaya muli, inaangkin po namin na gagawin mo, mangyayaring lahat ng aming sinabi, idinilangin sa iyo, kasi hinihingi po namin ito. Sa pangalan ng aming Panginoong Sus, lahat po tayo magsabi ng Amen. Muli, ito pong yung lingkod, Pastor Romy Olaso ng Pateros Evangelical Church, nagsasabi, kung meron po kayong katanungan sa mga pinag-aralan po natin, wag po kayong mag-atubili. Ayan po, lalabas po niyan sa inyong screen. Pwede po kayong mag-email o mag-message po sa amin dahil gustong-gusto po namin na marinig po ang inyong mga katanungan. Gayun na rin, please, palagi ko pong sinasabi ito. Kung kayo po ay nakaranas ng kagalingan during sa panahong ito na naayon na nalangin, please, baka naman pwede po makahingi po kami sa inyo na kahit ipaalam lang po niyo sa amin na may nangyari, may dininig kayo, may dininig ang Panginoon sa iyong kahilingan, which palagi namang nangyayari yon. Isa pong kalakasan nito, encouragement sa amin to, para magpatuloy sa mga ganitong klase ng gawain. Muli, sa gabing ito po ang iyong lingkod, Pastor Romy Olaso, ng Pateros Evangelical Church, sabi, pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Magandang gabi po sa ating lahat.